Sa sandaling ito ay nagsisimula ng mina si Elizabeth sa mga reaksyon ni Leping, kaya tinanong niya ito kung ano pa ang kanyang hinihintay at bakit hindi pa siya nagsasalita tungkol sa kung bagay ba sa kanya ang kanyang suot. Ngunit patuloy namang hindi sumasagot si Leping, kaya nag-overthink na naman si Elizabeth at napatanong kung pati ba ang suot niyang ito ay hindi rin bagay sa kanya. Kasabay nito ay naisip din niya na habang lumalalim ang mga nararamdaman niya para kay Leping, ay parang mas nauunawaan na niya kung ano ang mga nagugustuhan ni Leping, at iyon din mismo ang naging dahilan kung paano niya natagpuan ang mga swimsuit na suot niya ngayon. Dahil sa palagay niya, ay nandoon ang pinakamatinding interes ni Leping. Pero sa kabila nito ay naguguluhan pa rin siya dahil ang reaksyon ngayon ni Leping ay iba sa kanyang inaasahan. Kaya naisip tuloy niya na baka nagkamali siya ng pagkakaintindi at mali lamang ang kanyang nasuot. Dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. At sa isang pitik nga ng kanyang kamay, ay muli siyang nagpalit ng kasuotan, at ang suot niya ngayon ay ang may pinakamalakas na pakiramdam niya na gusto ni Leping. Kaya dahil dito, ay agad niyang tinanong si Leping kung nagustuhan ba niya ang isang ito. Lalo namang natulala si Leping sa kanyang nakikita, dahil noon ay pinapangarap lamang niya ang eksenang ito. Pero habang ginagawa niya ito, ay dumating naman si Amelia at tinawag ang kanyang master. Saka tinanong ito kung bakit ang mga tao ay mahilig magsuot ng ganitong kasisikip na mga damit kapag naliligo sa hot spring, dahil para sa kanya ay hindi ito komportable. Idinagdag pa niya na noong sila ng kanyang master ay nagbababad sa mga hot spring, ay karaniwan namang wala silang suot na kahit na ano. Sa kabilang banda, si Leping na ngayon ay sobrang namumula pa rin, ay hindi na makakilos sa kanyang mga nakikita, dahil tila nabusog na ang kanyang mga mata. Samantala, si Elizabeth matapos marinig ang mga sinabi ni Amelia ay sinabi na tama nga siya, dahil sa pagkakaalam niya ay dapat na walang suot na kahit ano kapag naliligo sa hot spring para mas maging komportable sila. Kasabay nito ay naisip din niya na nagkamali talaga siya ng pag-iisip kanina. Dahil bagamat pakiramdam niya ay gusto nga ni Leping ang mga swimsuit na ito, pero ang lahat ng ito ay panlabas lamang. Kaya naisip niya na dahil sa pag-iisip ng mga bagay na iyon, ay nakalimutan na niya ang kanyang mga priorities. Dahil sa una pa lamang, ay ang nagustuhan talaga ni Leping ay siya mismo, at hindi kung ano ang kanyang suot. Kaya dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay muli siyang nagpalit, o mas tamang sabihin na nagtanggal ng kasuotan, sinasabi kay Leping na mas magugustuhan niya ito, lalo na kapag nagbabad na sila sa hot spring. Sa pagkakita naman ng ginawang ito ni Elizabeth, ay dali-daling tumakbo si Leping patungo sa kanya dala ang isang kumot, sinasabing hindi niya pwedeng gawin iyon. Kasabay nito ay naisip din niya na maraming mga taong maliligo sa hot spring at hindi siya dapat makita ng iba, lalo na ang mga parte na para lamang sa kanya. Makalipas naman ang ilang oras, ay sumikat na ang araw. At dito ay makikitang handa ng maglakbay ang masayang magkasintahan at si Amelia. At habang ginagawa nila ito, ay sinabi ni Leping na sobrang excited siya dahil nasa sabik na siyang makita kung anong kamanghamanghang lugar ang ginawa ng Dwarf King at ng iba pa nilang mga kasamahan. Ngumiti naman si Elizabeth at sumang-ayon sa kanya, sinasabing nasa sabik na rin siya. Kasabay nito ay naisip din niya na ang mas kinasasabakan niya sa paglalakbay na ito, ay ang surpresang inihanda para sa kanya ni Leping na kanyang ipinangako noon. Si Amelia naman ay sinabing excited na rin siya para dito, lalo na sa parte na makakasama niyang maligo ang kanyang master. Pagkatapos nito ay ginamit na ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na force teleportation para direktang dalhin sila sa Demon Realm. At sa isang iglap nga lang, ay nakarating na kaagad sila sa lugar. Pero pagdating doon, ay nagulat si Leping at sinundan ng pagkamangha dahil sa kanyang nakita, na ginawa ng kanyang mga kasamahan para sa kanila. Si Elizabeth naman ay sinabi na para sa kanya ay walang espesyal sa lugar na ito. Kasunod nito ay may biglang tumawag sa kanila, at ito ay walang iba kundi ang prinsesa ng Aristotle Kingdom na si Pisces. Kaya nang makita siya ni Leping ay nagtataka niyang tinanong kung ano ang ginagawa nito dito. Magalang namang yumukod sa kanila si Pisces at sinabi na matapos na maisaayos nila ang kanilang kaharian,
ay inimbitahan siya ng Sword Saint Guild para tumulong sa paggawa ng hot spring na ito. Natuwa naman si Leping sa narinig niya, kaya agad siyang nagpasalamat para sa kanyang pagtulong. Sinabi naman ni Pisces na wala yung problema dahil kulang na kulang pa iyon para mabayaran nila ang kabutihang ginawa ng magkasintahan para sa kanilang kaharian. Kasabay nito ay naisip din niya na tama nga ang kanyang iniisip, na kapag tumulong siya sa paggawa ng hot spring ay makikita din niya ang kanyang sister, Elizabeth, sa lugar na ito. Samantala, si Amelia naman ay naiinis na sinabihan si Pisces na huwag masyadong tumitig sa kanyang master. Si Elizabeth naman ay sinabihan ito na tigilan na ang pagsasalita at ituro na sa kanila ang daan kung saan sila mananatili. Agad namang ngumiti siya at sinabi na siya ang kanilang magiging guide para sa araw na ito, kaya agad niyang itinuro ang daan na kanilang tatahakin. At habang naglalakad naman sila papasok sa loob, ay magalang silang binati ng isa pang tao. Sa pagkakita sa kanya ay agad siyang nakilala ni Leping, at ito nga ay si Miss Chichi, saka tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Agad naman itong sumagot at sinabi na kasalukuyan silang nagpapatrol sa lugar dahil sila ang responsable para sa seguridad ng buong Hot Spring Inn. Sa pagkarinig nito ay muling nagpasalamat si Leping para sa kanilang kasipagan. Pero pagkasabi niya nito ay nagbulungan ang dalawa, tinatanong ng isa kung ano ang ginagawa ng dalawang ito sa lugar na ito dahil ang iniisip nilang darating ay ang legendary hero at ang Demon Queen. Sinabi naman ng kanyang kasama na naaalala nga niya ang dalawang ito, at sa kanyang pagkakatanda ay isa lamang prinsesa at ang kanyang utusan ang dalawang ito sa isang maliit na kaharian sa timog. Pero habang nasa kalagitnaan pa ng kanilang pag-uusap, ay bigla silang nagulat nang biglang yumukod sa kanila ang Sword Saint at tinawag si Leping bilang ang Lord Hero at nakiusap na huwag silang purihin para sa ganito kaliit na trabaho. Ngumiti naman sa kanya si Leping at sinabi na mukhang mabuti ang kanyang kalagayan sa Sword Saint Guild. Agad namang sinabi ng Sword Saint na ang lahat ng ito ay dahil sa tulong at patnubay ng kanyang Lord Hero, lalo na sa paraan ng paggamit ng espada. Habang nasa gitna naman sila ng kanilang pag-uusap, ay natulala ang tatlong disipulo ng Sword Saint at hindi makapaniwala sa kanilang mga naririnig. Dahil dito ay tinanong ni Blue Sword kung talaga nga bang ang lalaking iyon ang legendary hero, dahil kung totoo iyon, napakahusay nitong magtago ng kanyang aura. Nagsimula namang manginig ang dalawang babae at sinabi na hindi sila makapaniwala na ang lalaking iyon talaga ang legendary hero na nagturo sa kanilang auntie ng Tai Chi sword technique. Sinabi naman ng kanyang kasama na kung totoo nga iyon, ay marahil ang babaeng katabi niya ay walang iba kundi ang legendary Demon Queen na si Elizabeth. Samantala, matapos ang pag-uusap ni Leping at ng Sword Saint, ay itinuon naman niya ang kanyang pansin sa dalawang babaeng yun at sinabi sa kanila na naaalala niya sila dahil nakasama nila sila sa guild tournament meeting. Iba naman ang pagkakaintindi ng tatlong ito sa sinabi ni Leping, dahil sa sandaling iyon ay nakikita nila na mayroong nakakatakot na ngiti ang dalawa at sinasabihan sila na naaalala nila ang kanilang mga masamang ugali at ang mga itsura nila noong ginagawa nila iyon. At dahil sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay bigla na lamang nawala ng malay ang dalawa at bumagsak, na labis na ikinagulat ni Blue Sword. Pero bago pa niya matulungang makatayo ang dalawa niyang kasama, ay itinuro naman siya ni Leping at sinabing naaalala niya siya. Gulat na gulat naman si Blue Sword sa pangyayaring ito at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawa sa mga legendary being na ito. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!